May alam ng puso yung tayo Pilipino. Atleta man o hindi, tila ko hindi mapupunde. Sa alam ng Pilipino, saksi o rin ang plus. Tapang liksi at galing, hinaharap ang bawat bukas. Sa alam ng Pilipino, ginto para sa'yo. Sa alam ng Pilipino, kahit sa Marina Plus. Sa alam ng Pilipino, ginto para sa'yo. Sa alam ng Pilipino, kahit sa Marina Plus. Kahit sa Marina Plus. Game responsibly. Sabihin mo, Energy. Pangga, Energy kaibigan mo. Pangga, Energy ang numero uno. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Wag mong sabihin radyo, sabihin mo, Energy. Chismis, Kabaglita. With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. Na nakakaloka to Dayas Laban sa magandang umaga. Sorry naman na delay. Yes! Diba, isang magandang Monday morning po sa inyong lahat. And we are still number 106.7 Energy FM. Pagka wag mong sabihin radyo. Sabihin mo, Energy! Diba? Ang ganda ng mata, ang ganda ng araw. Siyempre, EO yan. Pakak, diba? Ayan, at syempre sa lahat pa din po ng ating mga panggana nakatutok na at bukas ng kanilang mga radyo. Ayan, maraming salamat po sa inyong pagtutok. Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito na ang Baklita sa Woo! Hi po sa inyong lahat. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning! Ang ganda-ganda mo today. I love your eyes. Diba? Yung minadaling eyes. Correct, diba? Hindi ba lang na-blend ang mga highlighter? I love so much your eyes because of EO. Yes. In fairness EO. Love your eyes. Oo, correct, diba? Saan pa ba tayo magtitiwala kundi sa EO? Yes. Ganda mo talaga. Hindi sa OA. Oo. Pero sa EO. Ay, hindi ka magiging OA, B. Ay, nako. Pero bago ang lahat, hindi ba nako, eto na ang mga kaganapan sa labas ng arena para sa ating Chika sa Arena! Huwag matakot sa hamon ng buo. Nakikisabay ka na. Kasi si Glock 9 eh. Bakit ba? I miss Glock 9 and I love him, diba? Well, anyways, ang ating chika sa arena hatid sa atin ang Arena Plus, astig sa sports. Naku, mainit na pinag-uusapan ngayon, Mare. Ang alin? Dahil naganap na nga kaninang madaling araw yan ang 8 koponan o ang 8 bansa na maglalaban-laban para sa qualifying round para sa playoffs na makapasok sa FIBA Olympics. Hindi ba? Nakakalungkot lang, Mare, dahil noong nakaraang Sabado ay tuluyan ng umuwi ng Pilipinas at hindi na tuluyang makakalipad patungong Paris. Ang bansang Gilas, Pilipinas, Mare. Ang ating koponan. Natalo sila sa laban with Brazil sa score na 71 versus 60. Hindi ba? Kaya nga naman, kukunin ko na rin ang pagkakataong ito na linawin dahil nagkagulo kayo last Friday dahil sa bansang Latvia ay, alam mo yun, parte siya ng Europa. Yes. Yung nasabi kong Libya, nasa Africa yun. Iba, yun ang nasa utak ko, Libya, hindi pala Latvia. Kaya kinaklaro natin na ang Latvia ay hindi umaalis sa Europa. Hindi ka magiging mokauson. Hindi mo ililipat. Di ba? Nakakaloka. Kaya nga naman, hindi ba? Bagamat nakakalungkot na hindi nakapasok sa top 8 na maglalaban-laban ng mga bansa. Nakakatuwa naman dahil kahit papaano nakalaban naman ng Gilas Pilipinas ang isa sa pinaka-greatest contender sa lahat na bansang Latvia na nasa ranking na 6 pala ito, Mare. At ang
ang Brazil ay nasa 12. Diba? Kumbaga parang yung mga malalakas na bansa na kung saan nga naman ni-rank nila ito. Hindi ba? Ay nakalaban din at papaano ay naipakita din ng Gilas Pilipinas ang kanilang angking talento sa larangan ng basketball. Bagamat hindi man sila tuluyang nakausad, diba? Sa qualifying round na top 8 na bansa na naglalaban-laban na, diba? Kahit papaano ay uuwi silang may ngiti sa kanilang mga mata at siguradong dediretso kay Pares ni Diwata. Charot lang. Para magpalakas. Hindi sila makakamunta ng Paris Di sa Paris na lang ni Diwata. Doon sila magse-celebrate. Saan? Quezon City o Pasay? Kung sa airport malapit, dyan sa Makapagal. I wish doon. I know! Go. Pero yun na nga, hindi ba? Dahil nga minamadali na ang top 8 na ito na maglalaban-laban. Dahil sa 8 ay kukuha sila ng 4, Mare. Sa 4, kukuha sila ng 2 na kung saan nga naman ito ang maglalaro sa darating na katapusan sa FIBA Qualifying Olympics round, diba? Finals actually, to be exact, diba? Correct. Yun lang ang kaganapan sa basketball. Mare, ako naman, dadakuan ko naman ang kaganapan sa boxing dahil tinalo ni Michael J. Kasama of Sanman Boxing ang Japanese boxer na si Kota Kaneko via first round sa kanilang match na ginanap sa Korakuen Hall sa Tokyo, Japan. Umakyat ngayon ang record ni Michael to 10-1 with 10 knockouts. Kaya naman, congratulations ayan sa ating kababayan na si Michael J. Kasama of Sanman Boxing. Congratulations sa lahat pa rin po ng mga atletang Pilipino natin na iwawagay-way na nila ang bandila ng Pilipinas sa darating na katapusan para sa 2024 Paris Olympics. Correct. Siyempre, batiin na rin natin in advance itong sila Carlos Yulo at sila Yumir Marshall kung saan nga naman kapamilya ito ng Arena Plus, diba? Yesterday, Makakaasa ka, hindi lang Arena Plus, kundi ng Energy FM na susubaybayan ang iyong tagumpay para maiuwi ang gintong medalya para sa darating na Paris Olympics. At ilalathala natin ang mga kaganapan sa Paris Olympic dahil Mare, marami tayong kababayan ang sasagupa sa ibang nasyon upang nang sa ganon ay makuha natin ang mga kampyonato. Correct, hindi ba? Hangad namin ang inyong tagumpay kasama ng Arena Plus. Correct. At syempre, sumayin nyo na naman ang isang edisyon ng Chika Sige, ulitin natin. Welcome to our practice. At sumayin nyo na naman ang isang edisyon ng ating Chika sa Arena. Hatid sa atin yan ng Arena Plus, astig sa sports. Naku, eto na. Naku, Mare, kumapit ka ng gusto. Yes. Pero bago ko tuluyang ibigay ang balitang ito, ayan na, tayo ay magdi-disclaimer ha. Uunahan na po natin ang pagdi-disclaimer na ang balitang ito dahil dito po sa ibabalita natin ngayon ay wala pa pong pahayaga ang mga aktor at aktres na sangkot dito sa ating pag-uusapan para sa araw na ito. Bukas din po ang programang Baklitas para liwanagin or magbigay mo kayo na kahit anong komento. Yan po ang ating disclaimer. Dahil ating nabalitaan over the weekend, Mare. Pero Mare, disclaimer ulit. Kasi during the weekend, nag-live ako sa TikTok. Nagpahaging na ako na meron tayong pasabog na chika. Ngayon, eto, pwedeng pabulaanan or pwedeng kumpirmahin. Diba? Kaya nga naman hinikayat natin yung mga taong involved sa ibabalita natin na open po ang ating programa for clarification. Hindi ba? Ano nga ba chika, Mare? Isang bulat, kumapit po kayo ng maingay dahil ang ating ibabalita ay eto na. Maris Racal at Rico Blanco, hiwalay na daw. Ay, talaga? Yun ang ating nabalitaan. Diba? Na kumbaga parang yung inaakala natin na sweet moments pala, Mare, may tahimik palang breakup daw na naganap sa dalawa. Ayaw nga daw pag-usapan ngayon ni Maris Racal ang kung ano man na kahit na sino mga nagtatanong patungkol dito dahil marami nga nakapansin parang lately na parang bang, alam mo yun, siya ay nagsasaya na mag-isa na parang bang hindi niya na kasama. Kasi diba madalas nasubaybayan naman natin ang kanilang relasyon, Mare. Pero lately, para bang bakit nawawala na yung parang mga post niya lagi na magkasama sila ni Rico? Ang hindi ko makakalimutan na yung tinuturuan siya mag-drive. Oo, diba? Sobrang haba ng pasensya ni Rico Blanco. Correct. Diba? So, kung ano man ang dahilan ng kanilang breakup, di umano. Ayan, ulitin ko lang kaya nagdi-disclaimer tayo dahil ito'y nabalitaan lang din natin.
Open po ang baklitas para po sa kampo ni Rico Blanco maging ni Maris Racal para sa paglilinaw po ng usapin na ito kung totoo man po ito. Yes. Diba? Nakakalungkot isipin na sa tagal, diba, na akala ng lahat na they can conquer love. Diba? Kumbaga parang sila na yung magpapatunay na ang pag-ibig walang basihan sa edad, walang sinisino, At saka walang Mare, kung ano man. if I'm not mistaken, nagsama yata sila, di ba? Parang, pero I'm not sure. Oo, kasi may mga vlog sila na magkasama sila sa Oo. bahay. Not sure kung bumibisita lang dun si Oo. Maris or nakatira sila sa isang bubong. Correct, diba? Hindi po namin yan pinatototohanan na ayan, bagkus ay baka naman talagang ano lang doon. Bumibisita. Pero Mare, merong mga nakapansin nga nitong mga nakaraan na itong Oo. si Maris nga, di ba nagkaroon siya ng show sa O-Bar, Correct. isang bar dyan sa Ortigas, Correct. Correct. Ortigas Center. Ngayon Mare, nakita nila doon na parang ang wild and free itong si Maris ngayon, Na parang which is ang saya-saya niya. Oo. Para bang isang nilalang na sobrang saya despite Oo. of all na may pinagdadaanan pala. parang nakawala daw totoo- sa hawla. Kung totoo man na may Oo. breakup na naganap, 'di ba? Pero Correct. nakakapanghinayang. Pero marami nga nagsasabi, nako, actually Mare, maraming ang natuwa na kasi baka matutuloy na yung pairing nilang dalawa na alam mo Anthony yun, Jennings. ni Anthony Jennings. Kasi Ay. 'di ba, buhat ng alam mo yun, ma-involve sila sa teleseryeng Kinasangkutan na kinabilangan. Anong Oo. kinasangkutan? Ano to, krimen? Skandalo. O ano, nakakaloka, di ba? Alam naman natin sa Can't Buy Me Love Oh. na umugong ang kanilang love team talaga ng husdo. Yes. Na nagkaroon pa nga ng issue na medyo natabunan pa yung alam mo Yung yun, bida, yung Don love team Bell. ng Don Bell. Di ba? Na nakakatuwang isipin na talagang kinagat sila ng tao at marami na nagpahayag na Sabi ng mga tao. kagustuhan. Oo. Di ba? Na maraming kagustuhan na matuloy ang kanilang love team. Oo. So parang sinasabi ng mga tao ngayon, since hiwalay na si Rico Blanco at malaya na, single na ulit, so posible ba kaya na matuloy itong love team na to? Why not? Diba? O Mare, hindi kaya eto ko lang naman, Oo. konklusyon ko lang naman bilang Ano? chismosa. Anek. Hindi nga kaya na in love itong si Maris kay Yun din ang tanong ng mga netizen. Ay, talaga? Baka naman kasi nagkaroon ng sudden change of heart, di umano. Ay! Baka lang hindi ko sinasabi. Baka may kinalaman ba yung love team nila dito sa breakup na to? Or baka talaga nga naman they just made it na lang tipong as a matured persons na sige, okay na, 'di ba? Kasi usually ganyan pag breakups, usually ano yan kung mga dalawang tao yung nag-agree dyan na sige, tapusin na natin to. Correct. Pero gaya ng sinasabi ko, bago pa man din natin simulan tong pag-uulat na ito, ay bukas ang ating programa para kay Maris Racal at kay Mr. Rico Blanco kung gusto Correct. niyo po magbigay ng inyong mga pahayaga patungkol dito sa lumabas na balitang ito, 'di ba? We respect your decision kung ano man yan, na kung talagang hiwalay kayo, hindi na po namin yan para uriratin ang dahilan. Dahil ayon sa ating mga chismosang kapitbahay, Mare, hindi daw, kumbaga parang hindi daw nakikipagkwentuhan or never daw itinakel kahit kanino nitong ni Maris Racal yung dahilan ng breakup. Ay talaga. Oo. Mare, eto lang kasi nabanggit mo na lang din naman na Oo. itong si Anthony Jennings Oo. ay isa sa mga tinuturong dahilan ng hiwalayan nila. Ngayon pa lang sasabihin na natin na kung sakaling wag niyo namang ibas yung tao kasi hindi pa naman confirm kung siya yung dahilan. Oo, walang confirmation. Malay nyo naman ang dahilan ay nasunog ni Maris yung sinaing. Okay yan. Nasagi yung side mirror. Oo, nasagi yung side mirror. Or Kuya, babaw naman ako. natumba ni Maris yung isa sa mga gitara ni Rico. Diba? Baka naman kasi alam mo yun, nailipat lang. Yes. Okay, may na-delete na game app. Ganun. Correct. Or nagupit ni Rico yung bangs niya. Yung pinababantay ang banks pero gumanon. Diba? Hey, speaking of Rico, Mare, Nakakaloka. yaman din lamang Oo. nababanggit natin ng Rico. Oo. Alam mo lately, napapansin ko sa TikTok, Oo. nagtitrend si Rico yan. Oo, diba? Mare, Binabalik eto. in AI. Hindi lang yun. Oo. Ginawa nilang tourist attraction yung Musileo niya. Oo, diba? Ay, Na nakakaloka. nire-rate nila yung Musileo. 9 out of 10 daw.
Ang ganda ng ambience. Wow, talagang may pagre-review ng bongga. Itong mga Gen Z, siguro, dahil nga hindi nila naabutan, di ba? Ngayon ay si Rico napapagalaw ng AI yung kanyang picture. Actually, si Rico yan, may hawig siya kay Gab Lagman. Diba? Meron siyang similarities. Sino yung Gablagman? ABS-CBN artist siya. Bago ba? Oo. Mga baguang. Kasabayan nila Donnie Pangilinan, nila Ben Mariano. Baka kilala ko sa mukha. Guwapo din ito. Diba? Si Gablagman. Yan pala si Gablagman. Yes. O, diba? Tawag ko kasi sa kanya ay Daddy Lagman. Ay, hindi ka magdadadaddy, baby boy siya. Oh, baby boy, when it's on my mind, feel your fantasy. La la la. Gano'n. Pero yun na nga, babalik na tayo dito sa usapin na ito, di ba? Maging ang ilan sa mga, alam mo yun, sa mga kapamilya na nasa bakura ng ABS-CBN, ay lahat ay tikom ang bibig tungkol dito sa hiwalayan na ito. Oo, kasi si Maris Mare nakapirma siya sa saan ba siya? Sa Star Magic Star Magic siya. Pam natin, comment down below, di ba? Alam ko, Star Magic pa din na may hawak sa kanya. Kung hindi man, comment down below, di ba? Pero yung mga bagay naman na ganyan, di ba? It's a mutual decision between two adults kung alam mo yun, kung talagang kasi Maris Racal is very matured enough to handle situations kung totoo man na naghiwalay na sila. At saka lahat ng hiwalayan, Mare, kung totoo man ito, Mare, ay lumilipas din. Tignan mo ang Katniel. Pinag-uusapan pa ba ang kanilang hiwalayan? Hindi na masyado. Diba? Wala na. Dahil may kanya-kanya na, diba? Tsaka isa pa kahit papaano, unti-unti na rin nakakabangon si DJ. Diba? Hindi na rin, alam mo yun, nakawala man siya sa anino ng kanilang love team. Pero kahit papaano ngayon, unti-unti na nakakabangon si Daniel Padilla. Diba? So kung ano man ito kanilang pinagdadaanan, wag po natin na lang idamay katulad si Anthony Jennings na wala naman pong kinalaman. Ang gusto lang ng tao magtrabaho. Diba? Kung ginusto man ang love team nila, wag po natin magspekula kaagad na yun ang dahilan kung bakit nag-break yung dalawa. May mga rason sila na dapat respetuhin na lang din po na. At saka kung nagtatapos yung relasyon ni Maris Racal at saka ni Rico Blanco, muusbong naman ang relasyon ni Queen Dora. Tsaka ni Cholo. Diba? Ang ingay ng TikTok world. Ay, nako! Diba? Na nakakaloka. Nai-inlove si Self. Binigyan ng flower. Tama, diba? Pero nakakatuwa silang tignan na. But anyways, diba? Gaya ng sinabi ko, lahat pa rin ito ay wala pa rin pong official statement na gagaling dun sa mga tao involved. Uulitin ko lang din po ulit to Maris Racal and to Rico Blanco. Bukas po ang bakita para sa inyong pahayaga. Hindi nga kaya, Mare, bilang chismosa at nag-overthink na naman ako, hindi nga kaya merong programa or may bubuksang proyekto? May project si Maris, diba? Oo nga, diba kaya nga nag-perform siya sa O-Bar? Kasi alam ko may nag-promote siya doon. Well, alam naman natin how showbiz works. Diba? Ay, nako. Well, kung totoo man yan o hindi, sama-sama pa rin natin pakatutukan yan na kung maglalabas sila ng statement at aamin man sila doon sa kanilang break-up, well and good, diba? Yes. Pero kung hindi naman at mas gusto nilang manatiling tahimik, respeto na lang din po natin. Correct. Dahil hindi naman po lahat ng aspeto kailangan pakialaman natin. At hindi rin naman kayo makakabili ng bigas kung sila ay aamin. Truly. Hindi rin tayo makakauwi ng sandabakbak na tinapay. Bakit napangiti ka, Self? Hoy, hindi mo aanuhin, Self. Naiinis ang person sa'yo. Well, anyways, mga panggaya po muna ang ating mga chika para sa araw na ito. Unang batch pa lamang yan. Sa aming pagbabalik, isang umatigabong chikahan na naman ang dala-dala ng dalawang bakla. Muli po ang musika Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo,